Isinuko ko sa pulis ang sarili kong manugang, ang babaeng itinuring kong parang tunay na anak, ang ina ng mga apo ko. Nakatayo ako sa beranda ng aming lumang bahay, ang bahay na saksi sa lahat ng aming pangarap at paghihirap, habang pinapanood ko ang pagdating ng police mobile. Walang ingay, walang sirena, tahimik lang, tulad ng isang ahas na gumagapang sa damuhan. Sila ay dumating hindi bilang mga tagapagligtas na may anunsyo, kundi bilang mga anino na sumusundo sa isang kaluluwang matagal nang naligaw ng landas. Nakatayo ako doon, hawak ang isang lumang litrato namin ng yumaong asawa ko, si Rosa. Sa likod ng litratong iyon, sa sulok ng drawer sa aming kwarto, doon ko itinago ang sulat niya. Ang huling habilin na iniwan niya para sa akin. Mga salitang isinulat ng nanginginig na kamay, dala ng sakit ngunit matatag sa katotohanan. Andres Huaybi, sabi sa sulat, huwag kang magtitiwala sa kanya. Ingatan mo ang ating anak. Noong una, inisip ko na pakadala lang yon ng gamot, pakadala ng pagkalito dahil sa kanyang karamdaman. Sino ba naman ang hindi mag-iisip ng ganoon? Si Selena, ang aming manugang, ay perpekto sa paningin ng lahat. Maalaga, magalang, laging nakangiti. Pero ang mga ngiti, may lason pala sa likod nito. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. At ako, sa katangahan ko, sa kagustuhan kong maniwala sa isang magandang kasinungalingan, binaliwala ko ang babala ni Rosa. Binaliwala ko ang sarili kong kutob dahil mas madaling maniwala sa isang payapang buhay kaysa harapin ang isang magulong katotohanan. Ang katotohanan iyon ay dumating sa akin hindi sa isang malaking pasabog kundi sa isang maliit na pakete. Isang simpleng pakete na binalot sa brown na papel, iniabot sa akin ng isang delivery driver na nanginginig sa takot sa gitna ng palengke. Sa loob ng 3 taon, ang kwento ni Selena ay simple at kapanipaniwala. Ang anak ko, si Nathaniel, ay nasa abroad, Dubai, Singapore, Tokyo. Isang matagumpay na consultant, masyadong abala para tumawag o umuwi. At kami, ang buong komunidad, naniwala. Sino ba naman ang hindi matutuwa para sa isang anak na umaasenso sa buhay? Pero ang laman ng paketeng iyon, sinira nito ang lahat. Isang litrato ni Nathaniel, hindi sa isang magarang opisina sa Dubai, kundi sa harap ng isang maruming pader na semento, payat. May malalim na mga mata na puno ng sakit at pag-asa. Hawak niya ang isang dyaryo at ang petsa. 6 na buwan lang ang nakalipas. Dito lang sa Pilipinas. Isang oras lang ang layo mula sa akin, isang bilanggo sa sarili niyang bansa. At doon ko naintindihan ang lahat ng pag-aalaga ni Selena, ang lahat ng kanyang pagtatanong tungkol sa aming mga ari-arian, sa lupa, sa mga papeles. Hindi iyon pag-aalala, iyon ay pagsisiyasat. Iyon ay paghahanda para sa kanyang huling pag-atake. Habang ang anak ko ay nakakulong sa isang institusyon na binabayaran niya gamit ang pera ng anak ko, dahan-dahan niyang ninanakaw ang lahat ng pinaghirapan namin ni Rosa, ang bawat piraso ng aming buhay, bawat dokumento, bawat alaala, sinusubukan niyang angkinin. At ang pinakamasakit, sinubukan niyang gawin din ito sa akin. Nang magsimula akong magtanong, nang magsimula siyang makaramdam na nabubuko na siya, gumawa siya ng hakbang. Isang petisyon sa korte, isang papel na nagsasabing ako, si Andres Reyes, ay ulyanin na. Wala na sa tamang pag-iisip, isang pabigat na kailangan ding ilagay sa isang institusyon. Gusto niyang burahin ako sa eksena tulad ng ginawa niya sa sarili niyang asawa. Gusto niyang maging reyna ng isang kahariang hindi kanya, pero nagkamali siya. Nagkamali siya ng kinalaban. Akala niya, isa lang akong matandang magsasaka na madaling lokohin. Nakalimutan niya na ang mga ugat ng isang matandang puno ay malalim na nakabaon sa lupa. At ang lupang ito, ang pamilyang ito, handa akong ipaglaban hanggang sa aking huling hininga. Kaya't nang dumating ang mga pulis sa araw na iyon, hindi ako nakaramdam ng galit o paghihiganti. Nakaramdam ako ng isang malungkot na kapayapaan. Ito ang katarungan para kay Rosa. Ito ang kalayaan para kay Nathaniel. At ito ang proteksyon para sa aking mga apo, sina Isabel at Kenji, na inosenteng nadamay sa kasakiman ng kanilang sariling ina. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ang pag-aresto sa kanya, iyon ay simula pa lamang.
Simula ng isang mahabang laban sa korte, simula ng paglabas ng lahat ng nakatagong katotohanan, marami pang kasabwat, marami pang sikreto. At maniwala kayo, ang hustisya, kahit mabagal kung minsan, darating. At sisiguraduhin kong maririnig ng lahat ang kwentong ito. Bago tayo magpatuloy sa buong kwento, mangyaring mag-subscribe sa channel para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na kabanata. At sana ay iwan ninyo sa comments kung taga saan kayo nanonood at anong oras na diyan sa inyo. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa aming paghahanap ng katarungan. Salamat. Habang minamaneho ko ang aking lumang pickup pauwi mula sa palengke, ang paketeng iyon ay tila may sariling bigat sa upuan sa tabi ko. Hindi ito mabigat sa timbang, kundi sa misteryo. Isang simpleng pakete na binalot sa brown na papel. Pero ang paraan ng pagkaabot nito sa akin, ang takot sa mga mata ng delivery driver na iyon, si Dennis, ay nagsasabi sa akin na anuman ang nasa loob nito ay babago sa lahat. Ang 10 kilometrong biyahe pabalik sa aming trangkaso sa Batangas ay parang walang katapusan. Ang bawat puno ng niyog na nadadaanan ko ay tila mga aninong nagmamasid at ang hangin na dati nagbibigay sa akin ng kapayapaan ay tila bumubulong ng isang babala. Ang aking isip ay puno ng mga tanong. Sino si Dennis? Paano niya nalaman na ako ang ama ni Nathaniel? At ano ang katotohanang sinasabi niya na napakahalaga? Ang katotohanan. Isang salita na tila simple, pero ngayon ay parang isang malalim na bangin na natatakot akong silipin. Pagdating ko sa aming tahanan, ang bahay na itinayo namin ni Rosa mula sa aming pinagsamang pawis at pangarap, ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa dati. Mula nang pumanaw si Rosa 2 taon na ang nakalipas, nasanay na ako sa katahimikan. Ngunit ang katahimikan ngayon ay iba. Mayroon itong pag-aabang, mayroon itong panganib. Dinala ko ang pakete sa aming kusina at inilapag ito sa ibabaw ng aming lumang lamesang gawa sa Nara. Ito ang lamesa kung saan kami sabay-sabay na kumakain, kung saan tinuruan ni Rosa si Nathaniel na magbasa, kung saan ang mga tawa ng aming mga apo ay huling narinig. Ngayon, ang lamesang ito ay tila isang altar para sa isang seremonya na hindi ko alam kung handa kong harapin. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong tinatanggal ang tape. Ang bawat pagpunit ng papel ay parang isang sigaw sa katahimikan ng aking kusina. Sa wakas, nabuksan ko ito. Ang una kong nakita ay isang sulat, sunod ay isang maliit na USB drive. At ang panghuli, isang litrato. Isang litrato na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Ito si Nathaniel. Walang duda, ito ang aking anak. Ngunit hindi ito ang Nathaniel na kilala ko. Hindi ito ang Nathaniel na nasa mga litratong ipinapadala ni Selena mula sa Diumano, mga business trip niya sa Dubai. Ang lalaki sa litratong ito ay payat, lubog ang kanyang mga pisngi, at ang kanyang mga mata, Diyos ko, ang kanyang mga mata. Wala na ang kislap ng kabataan at ambisyon. Napalitan ito ng isang tingin na puno ng pagod, ng kalungkutan, ng isang taong matagal nang sumuko. Ngunit may isang maliit na bahagi pa ring umaasa. Nakatayo siya sa harap ng isang pader na semento, marumi at walang anumang palamuti. At sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang dyaryo. Pilit kong inaninag ang petsa. Abril 14 ng taong ito, 6 na buwan lang ang nakalipas. 6 na buwan, hindi 3 taon. Ang dugo ko ay tila nanlamig. Ang setting ng litrato, ang unipormeng suot niya na parang damit ng isang pasyente, ang paraan ng kanyang pagtayo na tila napilitan lang. Hindi ito isang business trip. Hindi ito isang hotel sa Singapore. Ito ay isang institusyon, isang kulungan. Nanginginig kong kinuha ang sulat. Ang sulat kamay ay magulo at tila minadali, puno ng kaba. Ginoong Reyes, panimula nito. Ang pangalan ko po ay Dennis Santos. Nagtatrabaho po ako sa Mabilis Cargo. Sa loob ng 1 taon, nagde-deliver po ako sa isang pasilidad sa labas ng Maynila para sa inyong manugang, si Selena. Nagpatuloy ang sulat, malaki ang bayad, walang tanong-tanong. Pero 3 linggo na po ang nakalipas, sa isa sa aking mga delivery, nasilip ko po ang inyong anak sa isang bintana.
Tumingin siya sa akin. Hindi niya ako kilala, pero ang tingin niya para siyang isang bilanggo na unang beses nakakita ng liwanag ng araw pagkatapos ng maraming taon sa dilim. Nagtanong-tanong po ako. Pinagtagpi-tagpi ko ang mga kwento. Si Nathaniel po ay hindi nag-a-abroad. Nasa isang institusyon po siya sa buong panahong ito. May pamilya po ako, Ginoo. Pinalaan na nila ako. Pero kailangan ng tulong ng anak ninyo. Kailangan niyang malaman ng isang tao ang katotohanan. Paulit-ulit kong binasa ang sulat. Hindi nag-a-abroad. Nasa isang institusyon. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang buong kwento ni Selena, ang mga email, ang mga litrato, ang mga dahilan kung bakit hindi makatawag si Nathaniel, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang kasinungalingang pinaniwalaan ko sa loob ng 3 taon, 2 buwan at 8 araw. Ang aking tingin ay napunta sa USB drive na nakapatong sa lamesa. Para itong isang bomba na naghihintay na pasabugin. Ang lumang laptop ni Rosa ay nasa sulok ng kusina, ang laptop na binili niya para sa akin para daw makapag-email ako kay Nathaniel sa abroad. Napakabigat na kabalintunaan. Nanginginig kong binuksan ang laptop at isinaksak ang USB. 6 na video files ang lumitaw sa screen. Ang bawat isa ay may petsa. Pinindot ko ang una at ang aking kusina, ang mismong kusinang kinauupuan ko ngayon, ang lumitaw sa screen. Ang video ay kuha mula sa isang anggulo na mataas, malapit sa kisame, isang hidden camera. Hindi ko alam na mayroon nito sa aking sariling pamamahay. Ang petsa na nakatatak sa screen ay Nobyembre ng nakaraang taon. Isang Martes ng hapon, naalala ko ang araw na iyon. Nasa bayan ako para sa isang pulong ng aming kooperatiba ng mga magsasaka. Ang bahay ay dapat sanay walang tao. Ngunit sa video, ang pinto sa likod ng kusina ay dahan-dahang bumukas. Si Selena. Pumasok siya na parang pag-aari niya ang lugar. Hindi siya kumatok. Kinamit niya ang sarili niyang susi. May kakaiba sa paraan ng kanyang pagkilos. Hindi ito ang kilos ng isang manugang na dumadalaw. Ito ay kilos ng isang magnanakaw. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagala sa paligid, tinitiyak na walang tao. Pagkatapos mayroon siyang isang tiyak na layunin, naglakad siya ng direkta patungo sa lumang aparador kung saan ko itinatago ang lahat ng aming mahahalagang dokumento. Ang mga titulo ng lupa, ang mga bank statement, ang mga papeles ng aming maliit na negosyo. Binuksan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagsimulang kunan ng litrato ang bawat pahina, ang bawat dokumento. Mabilis, maingat, metodikal. Pagkatapos ng 4 na minuto, tapos na siya. Isinara niya ang aparador, ibinalik ang lahat sa ayos at lumabas na parang walang nangyari. Napanood ko ang lahat ng ito na may namumuong galit at pagkalito sa aking dibdib. Ang aking unang reaksyon ay pagkabigla. Bakit niya ginagawa ito? Para saan ang mga litratong iyon? At sino ang naglagay ng mga kamerang ito? Marahil ang taong nagpadala ng pakete, si Dennis. Marahil ito ang kanyang paraan para patunayan ang kanyang mga sinasabi. Pinindot ko ang pangalawang video, ibang petsa, mga 3 buwan pagkatapos ng una. Sa pagkakataong ito, ang lokasyon ay ang maliit na opisina ni Rosa sa aming bahay. Ang lugar na iyon ay sagrado para sa akin. Hindi ko ito halos pinapasok mula nang siya'y pumanaw, ngunit sa video naroon si Selena. Nililinis niya ang mga file cabinet ni Rosa, pinubuklat ang mga folder na maingat na inayos ng aking asawa sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga tax return, ang mga titulo ng lupa na minana pa ni Rosa sa kanyang mga magulang, lahat ay kanyang kinukunan ng litrato. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, para siyang isang espiya sa isang misyon. Ang pangatlong video ay sa aming bodega. Si Selena naghahalongkat sa mga lumang kahon na hindi ko pa nabubuksan mula nang ilibing si Rosa. Mga kahon na puno ng mga alaala, mga lumang papeles, mga bagay na may sentimental na halaga. Ngunit hindi iyon ang hinahanap niya. Hinahanap niya ang mga dokumento, anumang bagay na may kinalaman sa pera at ari-arian. Ang bawat video ay nagpapakita ng parehong pattern.
Sa tuwing ako ay wala sa bahay, pumapasok siya, nagnanakaw, hindi ng pera o alahas, kundi ng impormasyon. Isang sistematikong pagnanakaw ng aming pribadong buhay. Ang pagkabigla ko ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na galit. Ang Selena na nakikita ko sa screen ay hindi ang Selena na kilala ko. Hindi ito ang mapagmahal na ina, ang maalagang manugang. Ito ay isang estranghero, isang mapanlinlang na estranghero. Isinantabi ko ang panunod ng mga video. Kinuha ko ang huling dokumento mula sa pakete, isang medical report. Ang mga salita ay teknikal at malamig, ngunit ang bawat isa ay tila isang suntok sa aking sikmura. Pasyente, Nathaniel James Reyes. Pasilidad, Bahay Kalinga Care Center, 2847 Riverside Drive, Manila. Diagnosis, malubhang traumatic brain injury. Cognitive impairment, nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagbabantay. Legal na tagapag-alaga, Selena Cruz. Mga paghihigpit sa pagbisita, kinakailangan ang pag-apruba ng tagapag-alaga at ang petsa ng pagpasok. Ang petsang iyon ay tumatak sa aking isipan na parang isang mainit na bakal. 3 taon, 2 buwan, at 9 na araw na ang nakalipas. Isang araw lang pagkatapos ng petsa, kung kailan sinabi ni Selena na si Nathaniel ay umalis para sa kanyang unang assignment sa Dubai. Lahat ay nagugnay-ugnay na ang biglaang aksidente. Ang pagkuha niya ng legal na kustodiya habang ako ay nagluluksa at nalilito. Ang mga kwento tungkol sa trabaho sa abroad, ang paghahanap niya sa aming bahay, lahat ay bahagi ng isang masalimuot na plano. Ikinulong niya ang aking anak sa isang pasilidad na 1 oras lang ang layo. Ginawa niya siyang isang bilanggo sa ilalim ng pagkukunwaring pag-aalaga. At sa loob ng 3 taon, nilinlang niya kaming lahat habang hinahanap niya ang isang bagay sa aming bahay. Isang bagay na napakahalaga na handa siyang isugalang lahat. Pero ano iyon? Ano ang kulang sa kanyang plano? Naupo ako sa kadiliman ng aking kusina, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng laptop ni Rosa. Ang bigat ng katotohanan ay halos magpabagsak sa akin. Ang aking anak, ang aking nag-iisang anak, ay hindi isang bayani sa ibang bansa. Siya ay isang biktima na ang buhay ay ninakaw habang ang kanyang asawa ay nagpapakasaya sa isang perpektong kasinungalingan at hinuhuli ang anumang makukumpleto sa kanyang masamang balak. Sa sandaling iyon, ang aking mga kamay na kanina'y nanginginig ay biglang tumigil. Ang takot sa aking puso ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas matatag, isang bagay na mas mapanganib, isang malinaw na layunin. Kinabukasan, darating si Selena para ihatid ang mga bata. Kinabukasan, kailangan kong tumingin sa kanyang mga mata at magpanggap na wala akong alam. Kinabukasan, magsisimula ang laban. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang matandang madaling malinlang. Sa pagkakataong ito, ako na ang mangangaso. Ang umaga ay dumating na may bigat na hindi ko pa naramdaman noon. Ang bawat huni ng ibon at ang sikat ng araw na tumatama sa aking bintana ay tila isang pangungutya sa dilim na bumabalot sa aking puso. Ngunit alam kong hindi ito ang oras para magpakita ng kahinaan. Naghanda ako ng kape, umupo sa aking beranda at hinintay ang pagdating ni Selena na parang isa itong ordinaryong araw ng linggo. Ang bawat minuto ng paghihintay ay isang pagsubok sa aking pagtitimpi. Kailangan kong maging ang Andres Reyes na kilala niya. Ang mapagkakatiwalaang biyenan. Ang matandang walang kamalay-malay. Nang tumunog ang aking telepono, alam ko na agad na siya iyon. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagkukunwari. Pwede po bang pakibantayan muna sina Isabel at Kenji? May biglaan po kasing meeting. Ang salitang meeting ay tila may iba ng kahulugan ngayon. Siyempre anak, sagot ko, pinipilit na maging kalmado ang aking boses. Masaya akong makasama sila. Hindi nagtagal, ang tunog ng kanyang mamahaling sasakyan ay narinig ko na sa aming graba. Bumaba ang aking mga apo, masaya at walang kamalay-malay. Si Kenji, ang bunso, ay agad na tumakbo at yumakap sa aking mga binti. Hawak ang lumang laruang truck na dati kay Nathaniel. Si Isabel naman, sa kanyang 8 taong gulang, ay mas mapanuri.
Tumayo siya sa likod, pinagmamasdan ang aking mukha na may mga matang katulad ng sa kanyang ama. Nakikita niya kaya ang bagyo sa loob ko? Sana hindi. Sino ang gustong gumawa ng cookies? Tanong ko, pilit na pinapasigla ang aking boses. Dinala ko sila sa kusina, ang lugar kung saan si Rosa mismo ang nagturo kay Nathaniel kung paano mag-bake. Habang naghahalo kami ng harina at asukal, si Kenji ay walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang mga laruan. Ngunit si Isabel ay tahimik, maingat niyang sinusukat ang mga sangkap. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita siya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Lolo, kailan po ba uuwi si Papa? Ang sandok na hawak ko ay tila bumigat. Huminto ang mundo ko. Ang tanong na iyon mula sa isang batang nangungulila ay mas masakit pa kaysa sa anumang ebidensyang nakita ko. Naalala ko ang litrato, ang mukha ni Nathaniel, ang mga matang iyon. 3 taon ng buhay ng mga batang ito ang ninakaw, pinalitan ng mga kasinungalingan tungkol sa isang amang laging abala. Lumuhod ako para maging kapantay nila. Ang papa ninyo ay mahal na mahal kayo mga apo. Kahit nasaan man siya, hindi iyon magbabago. Sabi po ni Mama, masyado daw siyang busy para tumawag, sabi ni Kenji. Ang kanyang sigla ay biglang nawala. Nakalimutan na po ba kami ni Papa? Hinila ko silang dalawa palapit sa akin, niyakap ko sila ng mahigpit. Hindi. Hinding-hindi kayo malilimutan ng Papa ninyo, pangako iyan ni Lolo. Ang mga mata ni Isabel ay tila hinahanap ang katotohanan sa aking mga mata. Pangako po, Lolo? Pangako, sabi ko. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ang pangakong iyon ay may tunay na kahulugan. Pangako ni Lolo na aalamin ko kung ano ang nangyayari sa papa ninyo. Nang dumating si Selena para sunduin sila bandang 6:00 ng gabi, siya ay ang karaniwang larawan ng pagiging perpekto. Mamahaling damit, maayos na buhok, at ang ngiting iyon na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Salamat po ba? Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Walang anuman, sagot ko. Mababait na bata ang mga apo ko. Ngunit hindi siya umalis kaagad. Nanatili siya sa may pintuan at nakita ko ang banayad na pagbabago sa kanyang kilos, ang paghahanda, ang pag-atake. Siya nga po pala ba, panimula niya, na parang isang kaswal na usapan. Tinutulungan ko po kasi si Nathaniel na ayusin ang ilang investment niya. Naisip ko po, baka si Lola Rosa ay may naitabing kopya ng ilang mga financial documents, mga lumang titulo ng lupa o baka mga papeles ng isang trust. Alam niyo na po, si Ba at si Lola Rosa ay napaka-organisado. Ayan na, ang tunay na dahilan, for a start. Ang dahilan kung bakit niya ipinaalaga sa akin ang mga bata. Hindi dahil sa isang meeting, kundi para magkaroon siya ng pagkakataong buksan muli ang paksang ito. Pinanatili kong neutral ang aking mukha. Hindi ako sigurado kung ano ang mayroon ako, sabi ko, pero pwede kong tingnan kung gusto mo. Isang mabilis na kislap ng tagumpay ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito muling itinago sa likod ng kanyang maskara. Naku, salamat po ba? Iyan po ay malaking tulong. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman po nagmamadali. Siguro po, pwede akong dumaan sa susunod na linggo para sabay nating tingnan? Sige, sagot ko. Walang problema. Nang umalis na sila, naiwan akong nakatayo sa aking kusina. Ang lahat ay naging malinaw na ngayon. 3 taon siyang naghanap. 3 taon siyang pumasok ng patago. Ngunit hindi niya natagpuan ang kanyang hinahanap at ngayon dahil sa desperasyon, nagtatanong na siya ng direkta. At ako, pumayag akong tulungan siya, ngunit may isang lugar na hindi niya alam. Isang lugar na kahit ako ay halos nakalimutan ko na. Si Rosa, ang aking matalino at maingat na asawa. Pagkatapos niyang pumanaw habang nililinis ko ang kanyang mga gamit, may nakita akong isang maliit na susi sa kanyang drawer. Mayroon itong maliit na tag na nakasulat, Batangas Community Bank, Box 247. Noong panahong iyon, isinantabi ko lang ito. Masyado pa akong abala sa aking pagluluksa para asikasuhin ang mga papeles. Ngayon ang susing iyon ang naging simbolo ng aking pag-asa. Kinabukasan, pupunta ako sa bangko. Titingnan ko kung ano ang itinago ng aking asawa
kung ano ang lihim na iningatan niya maging sa akin. Ano man ang hinahanap ni Selena, may kutob ako na sinigurado ni Rosa na hinding-hindi niya ito mahahanap. Ang Lunes ng umaga ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. 9:09 pa lang ng umaga, nakatayo na ako sa harap ng Batangas Community Bank, isang maliit na bangko sa bayan na pinagkakatiwalaan ng maraming henerasyon ng mga pamilya dito, kasama na ang sa amin. Sa aking kamay, mahigpit kong hawak ang maliit at malamig na susi, isang susi na halos 3 taon nang nakatago, naghihintay sa tamang panahon. Ang susing ito, na minsan kong binaliwala, ngayon ay parang susi sa lahat ng kasagutan. Ang babaeng clerk sa loob ay ngumiti nang makita ako. "Magandang umaga po, Ginoong Reyes. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Kilala niya ako tulad ng karamihan sa mga taga-bayan. Ako ang matandang biyudo na may-ari ng Reyes Farm. "Nandito ako para sa safety deposit box ng yumaong asawa ko si Rosa Reyes," sabi ko. At ipinatong ko ang susi at ang aking identification card sa counter. Tiningnan niya ang kanyang computer, tumango, at iginiya ako patungo sa isang mabigat na pinto ng vault. Ang lamig sa loob ng vault ay tila tumagos hanggang sa aking mga buto. Ito ay isang lugar na puno ng mga sikreto ng maraming pamilya. Ipinasok niya ang kanyang master key at ang aking susi. May tumunog na click at isang metal na kahon ang dahan-dahang lumabas. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan ko. Dinala niya ang kahon sa isang maliit at pribadong silid at iniwan akong mag-isa. Huminga ako ng malalim bago ko itinaas ang takip ng kahon. Sa loob, ang lahat ay maayos na nakaayos, tulad ng lahat ng bagay na ginagawa ni Rosa. Sa ibabaw, may isang malaking folder na may etiketang Quitintac Giagin Reyes, lihim. Sa ilalim nito ay mga kopya ng mga titulo ng lupa at iba pang financial records. At sa tabi nito isang puting sobre. Para sa akin, nakasulat sa sobre gamit ang pamilyar na sulat kamay ni Rosa. Para sa aking mahal na Andres, kung binabasa mo ito, ako'y wala na. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang sobre. Ito ang unang pagkakataon na makakabasa ako ng mga bagong salita mula sa kanya pagkatapos ng halos 3 taon. Ang bawat letra ay tila isang multo mula sa nakaraan, isang bulong ng kanyang pagmamahal at pag-aalala. "Andres, aking mahal," panimula ng sulat, "kung binabasa mo ito, ako'y wala na, at ipinagdarasal ko na sana'y hindi dumating ang araw na kailanganin mong hanapin ito. Ngunit natutunan kong magtiwala sa aking kutob, at ang aking kutob tungkol kay Selena ay matagal nang bumabagabag sa akin. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis." Nagpatuloy ang sulat. "May mga napapansin ako, Andres. Mga maliliit na bagay noong una, mga kasinungalingan tungkol sa kung saan siya nanggaling, mga perang hindi tumutugma sa kanyang sahod, at ang paraan ng pagtingin niya kay Nathaniel kapag inaakala niyang walang nakatingin. Hindi ito tingin ng pagmamahal. Ito ay tingin ng pagkalkula. Para siyang isang mangangaso na sinusuri ang kanyang biktima." Itinuloy ni Rosa ang kanyang paliwanag. "Gumawa ako ng isang trust fund na walang nakakaalam maliban sa ating abogado, si Mateo Cruz. Ang trust fund na ito ang magpoprotekta kay Nathaniel at sa ating mga apo. Kung anuman ang mangyari kay Nathaniel, kung subukan ni Selena na kontrolin ang kanyang mga ari-arian o ang sa atin, ang dokumentong ito ang pipigil sa kanya. Ang trangkaso, ang mga lupa, lahat, mananatili sa trust para kay Nathaniel at sa mga bata na ikaw ang mamamahala. Wala siyang makukuha ni isang sentimo." Ang huling mga salita sa sulat ay tila isang sigaw mula sa kabilang buhay. "Ipaglaban mo ang ating anak, Andres. Huwag kang maniniwala sa mga madaling sagot. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Nagmamahal ang iyong Rosa." Naupo ako sa maliit na silid na iyon, hawak ang sulat ni Rosa, at naramdaman ko ang pagguho ng lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso, ang aking asawa, ang aking matapang na Rosa. Alam niya, sa paanuman naramdaman niya ang panganib bago pa man ito mangyari, at kahit na sa kanyang kahinaan, gumawa siya ng paraan para protektahan kami. Hindi siya isang biktima.
Siya ay isang mandirigma at ngayon ipinapasa niya sa akin ang laban. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Inilagay ko ang lahat ng dokumento sa isang bag at halos tumakbo palabas ng bangko. Makalipas ang 20 minuto, pumasok ako sa opisina ni Mateo Cruz, ang aming matagal ng abogado at kaibigan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala nang makita niya ang aking itsura. Andres, anong nangyari? Inilatag ko ang lahat sa kanyang lamesa. Ang pakete mula kay Dennis, ang mga video, ang medical report, ang litrato ni Nathaniel. At sa huli, ang sulat at ang trust document mula kay Rosa. Nakikinig si Mateo ng walang imik, ang kanyang mukha ay dumidilim sa bawat salitang binibitawan ko. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at hindi paniniwala. Lumapit sa akin si Rosa, 3 taon na ang nakalipas, sabi niya sa wakas, habang kinukuha ang isang file mula sa kanyang cabinet. Pagkatapos niyang ma-diagnose, may ikinababahala siya pero hindi niya sinabi kung ano talaga. Sinabi lang niya na kailangan niyang protektahan ang pamilya. Tiningnan niya ang trust document. Ito ay matibay, Andres, napakatibay. Higit ito sa anumang dokumento. Walang access si Selena sa iyong mga ari-arian or sa mana ni Nathaniel. Pwede ba niyang labanan ito? Tanong ko. Pwede siyang sumubok, sagot ni Mateo. Pero si Rosa ay nasa tamang pag-iisip nang ginawa niya ito at ang kanyang mga medical record ay magpapatunay diyan. Ngunit huminto siya at ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Kung totoo ang sinasabi mo, kung nakuha ni Selena ang kustudiya sa pamamagitan ng panluloko, iyan ay maraming seryosong krimen. Kailangan natin ng ebidensya na mas matibay pa sa mga video at hinala. Kailangan natin ng patunay mula sa loob mismo ng pasilidad na iyon. Pinuksan niya ang kanyang drawer at kumuha ng isang business card. Ricardo Diaz, dating ahente ng NBI. Kung may makakakuha ng ebidensyang kailangan natin, siya iyon. Pero Andres, ang boses ni Mateo ay puno ng babala. Delikado ang mga taong ito. Mag-ingat kang mabuti. Hawak ko ang business card. Ang pangalan ay simple, ngunit ang bigat ng implikasyon nito ay napakalaki. Papasok ako sa isang mundo na hindi ko kilala. Isang mundo ng panlilinlang at panganib. Ngunit habang tinitingnan ko ang sulat kamay ni Rosa, alam ko na wala akong pagpipilian. Utang ko ito sa kanya. Utang ko ito sa aming anak. Ang gabing iyon ay isa sa pinakamahaba sa aking buhay. Pagkatapos kong umalis sa opisina ni Mateo, umuwi ako sa isang bahay na tila naging banyaga sa akin. Ang bawat anino ay tila may kasamang banta. Ang bawat ugong ng hangin ay parang isang babala. Ang pangalang Ricardo Diaz ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Isang dating ahente ng NBI. Ibig sabihin, sanay siya sa mga bagay na ganito. Sanay siya sa dilim. At sa dilim na aking papasukin, kailangan ko ng isang gabay na kasing sanay niya. Kinabukasan, tinawagan ko siya. Kinagabihan, pagkatapos lumubog ng araw, isang sasakyan na walang ilaw ang dahan-dahang pumasok sa aking bakuran. Isang lalaking nasa edad 50 ang bumaba. Ang kanyang katawan ay payat ngunit matipuno at ang kanyang mga kilos ay tiyak at walang nasasayang na galaw. Ito si Ricardo Diaz. Hindi siya kumatok kaagad. Sa halip, naglakad siya sa paligid ng aking bahay. Ang kanyang mga mata ay parang isang agila na sinusuri ang bawat sulok. May inilabas siyang isang maliit na aparato at itinutok ito sa mga bintana at dingding. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit siya sa aking pinto. Walang mga bug or listening device na nakita ko, sabi niya, bilang pagbati. Pero mas mabuting isipin pa rin natin na pinapanood ka. Sa loob ng aking kusina, sa parehong lamesa kung saan ko unang nalaman ang katotohanan, inilatag ko muli ang lahat. Ang mga video, ang medical report, ang sulat ni Dennis, ang litrato ni Nathaniel, at ang mga dokumento mula sa safety deposit box ni Rosa. Pinag-aralan ni Ricardo ang bawat ebidensya ng may matinding focus. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang blankong pader na imposibleng basahin. Ngunit nang makita niya ang pangalan ng pasilidad, ang Bahay Kalinga Care Center, nakita ko ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata.
isang kislap ng pagkilala, isang anino ng isang madilim na alaala. Ang kasong ito ay mas malaki kaysa sa isang simpleng pandaraya sa pamilya, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Kilala ko ang reporter na nag-imbestiga sa mga pasilidad na tulad nito. Ang pangalan niya ay si Quinn Drake. Matalino siya, maingat. Naglabas siya ng isang artikulo tungkol sa pang-aabuso sa guardianship bago ito biglang nawala sa website ng dyaryo sa loob ng 48 oras. Pagkalipas ng 2 linggo, namatay siya sa isang hit and run sa Slex. Hindi kailanman natagpuan ang driver. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at naramdaman ko ang lamig ng kanyang mga salita. Kung pumatay sila ng isang reporter dahil lang sa pagtatanong, hindi sila mag-aatubiling gawin din yon sa isang magsasaka na gumagawa ng parehong bagay. Ang takot na akala ko'y nawala na ay biglang bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong determinasyon. Kung may mga buhay na nawala dahil sa kasong ito, mas lalong kailangan kong ituloy ang laban. Inilatag ni Ricardo ang mga patakaran. Mula sa araw na iyon, lahat ng gagastusin para sa investigasyon ay dapat cash. Walang pag-uusap sa telepono tungkol sa kaso. Gagamit kami ng mga code at kailangan kong maghanda ng mga simpleng paliwanag para sa anumang hindi pangkaraniwang gawain. Ang pinakamahalaga sa lahat, huwag magtiwala kaninuman kahit sa mga taong akala ko ay kakilala ko. Ako na ang bahala sa bahay Kalinga, sabi ni Ricardo. Magpapanggap akong isang kamag-anak na naghahanap ng mapaglalagyan para sa isang matanda. Kailangan kong makapasok. Kailangan kong makita ang sitwasyon sa loob, pero aabutin ito ng panahon at kung binabantayan kanila, kailangan nating maging matalino sa bawat hakbang. Pagkaalis niya, naiwan akong mag-isa sa dilim ng aking kusina. Sa kauna-unahang pagkakataon, naintindihan ko ang laki ng halimaw na aking kinakalaban. Hindi lang ito si Selena. Ito ay isang sistema na kumakain ng mga mahihina, isang sistema na handang pumatay para protektahan ang kanyang mga sikreto. At ako, isang matandang magsasaka mula sa Batangas, ay nagpasya na harapin ang halimaw na iyon ng mag-isa. Hindi mag-isa. Kasama ko ang alaala ni Rosa, ang pag-asa ni Nathaniel, at ngayon, ang kadalubhasaan ni Ricardo Diaz. Ang mga sumunod na araw ay puno ng isang nakakabinging katahimikan. Isang katahimikang mas masahol pa sa ingay. Alam kong may mga nangyayari sa likod ng mga eksena. Si Ricardo ay kumikilos at si Selena, alam kong nararamdaman niyang may nagbabago. Ang pagtanggi kong pumirma sa mga papeles na dinala niya ay isang malinaw na senyales na hindi na ako ang biyenan na madali niyang kontrolin. Isang umaga, habang nagkakape, tumunog ang aking telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot ko. Walang nagsalita sa kabilang linya, tanging isang mabigat na paghinga ang maririnig. Pagkatapos ng ilang segundo, isang malamig na boses ang nagsalita na binago ng isang aparato para hindi makilala. Tigilan mo na ang pagtatanong tungkol kay Nathaniel Reyes. Ito na ang huli mong babala. Pagkatapos ay ibinaba na ang tawag. Agad kong ipinasa ang numero kay Ricardo nang walang anumang tugon. Ang kanyang sagot ay mabilis at simple. Nagsisimula na sila, mag-ingat ka. Ang babala ay hindi lamang sa telepono. Kinahapunan, dumating si Selena ng walang pasabi. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang damit ay perpekto, ngunit may bagong tigas sa kanyang mga mata. May dala siyang mga bagong papeles. Pasensya na po sa abala, sabi niya. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng metal. Ito po ay mga form lang para sa medical record authorization, para sa care coordination ni Nathaniel. Kailangan lang po ng pirma ninyo dito? Kinuha ko ang mga papeles, ngunit hindi ko ito binuksan. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ipatingin ko muna ito kay Mateo. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala. Ang abogado ninyo ba? Karaniwang papeles lang po ito. Hindi ako pumipirma ng kahit ano nang walang payo ng abogado. Matatag kong sabi. Iyon ang tamang gawin. Nakita ko itong muli. Ang kislap ng galit sa kanyang mga mata bago niya ito muling itinago sa likod ng kanyang maskara ng pag-aalala. Sige po ba? Kayo po ang bahala.
Pagkaalis niya, agad kong tinawagan si Mateo at ipinadala sa kanya ang kopya ng mga dokumento. Makalipas ang 20 minuto, tumawag siya pabalik. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Andres, huwag na huwag mong pipirmahan iyan. Ang dokumentong iyan ay magbibigay sa kanyang mga abogado ng access sa lahat ng iyong medical records, lahat. Kasama na ang anumang psychiatric evaluation na ginawa sa iyo noon. Pwede nilang gamitin ng kahit ano para suportahan ang isang claim na ikaw ay incompetent. Gumagawa siya ng kaso laban sa akin, sabi ko. Ang katotohanan ay unti-unting lumilinaw. Mas masahol pa dyan, Andres, sagot ni Mateo. Naghahanda siya para sa isang digmaan. At ang digmaang iyon ay opisyal na nagsimula noong Miyerkules ng umaga. Isang courier ang naghatid ng isang opisyal na dokumento sa aking pintuan. Isang petisyon para sa pagsusuri ng kakayahang pangkaisipan. Sa ilalim ng batas, hinihiling ni Selena Cruz sa korte na ideklara si Andres Reyes na walang kakayahang pamahalaan ang kanyang sariling mga gawain. Ang mga dahilan na nakalista, pagiging makakalimutin, pagliban sa mga medical appointment, pagbibigay ng mga paranoid na akusasyon laban sa kanyang manugang, at pagkalito sa mga petsa at pangyayari. Lahat ng katotohanang aking natuklasan ay pinaluktot niya para maging ebidensya ng aking pagkasira ng ulo. May mga kalakip pa itong salaysay mula sa aking doktor na nagsasabing ako ay tila distracted sa aming mga huling appointment. Ang iring kalungkutan sa pagkawawala ni Rosa ay ginawa niyang sintomas ng aking paghina. Ang pagdinig ay itinakda sa loob ng 3 linggo. 3 linggo, iyon lang ang panahong mayroon ako. Kung mananalo siya, makokontrol niya ang lahat. Ang aking trangkaso, ang aking pera, ang aking kalayaan na ipaglaban si Nathaniel, gagawin niya ako kung ano mismo ang ginawa niya sa aking anak. Isang bilanggo sa ilalim ng kanyang kustodiya habang sinisira niya ang aming buhay. Tumawag ako kaagad kay Mateo, ang aking boses ay nanginginig sa galit. Ginagawa niya sa akin ang ginawa niya kay Nathaniel. Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay seryoso. Mas mabilis siyang kumilos kaysa sa inaasahan ko, Andres. Agresibo ito. Kailangan natin ng ebidensya, matibay at hindi matututulang ebidensya na ang kustodiya kay Nathaniel ay isang pandaraya. At kailangan natin ito sa loob ng 3 linggo. Ang orasan ay nagsimula ng tumakbo at sa pagkakataong ito hindi lang buhay ni Nathaniel ang nakataya, kundi pati na rin ang sa akin. Ang mga sumunod na linggo ay isang malabong panaginip ng paghahanda at takot. Ang bawat araw ay tila mas maikli kaysa sa dati. Si Mateo ay abala sa paghahanda ng aming legal na depensa habang ako ay sinusubukang mamuhay ng normal para hindi makahalata si Selena. Ngunit ang bawat pag-uusap sa telepono, ang bawat pagbisita ng isang kapitbahay ay may kasamang takot. Paano kung tauhan sila ni Selena? Paano kung pinapanood nila ang bawat kilos ko? 10 araw bago ang pagdinig, nang ang pag-asa ay tila unti-unti nang nawawala, tumawag si Ricardo sa madaling araw. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga salita ay musika sa aking pandinig. May nahanap na ako sa loob, sabi niya. Handa siyang magsalita. 6:00 ng umaga, isang babaeng nasa edad 30 ang nakatayo sa aking kusina. Ang kanyang pangalan ay Liza. May malalalim na eye bag siya at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang USB drive. Siya ay isang rehistradong nurse na nagtrabaho sa Bahay Kalinga sa loob ng 4 na taon. Nag-resign siya 2 linggo na ang nakalipas. Ang kanyang konsensya, sabi niya, ay hindi na niya matiis. Hindi po ako pwedeng tumestigo, sabi niya kaagad. Ang kanyang boses ay nanginginig. May anak po ako. Nakita ko po ang nangyari sa reporter na nagtanong. Pero gumawa po ako ng mga kopya bago ako umalis. Inilapag niya ang USB drive sa lamesa na parang isang mainit na baga. Sa likod niya, si Ricardo ay tahimik na nakatayo, nagmamasid sa mga bintana. Si Nathaniel Reyes po ay nakalista bilang may malubhang traumatic brain injury, paliwanag ni Liza. Pero ang mga chart notes niya ay hindi tumutugma sa diagnosis na iyon. Ang kanyang mga cognitive assessment ay nagpapakita ng normal na pag-iisip.
Ang kanyang vital signs ay stable. Nakikipag-usap siya ng malinaw sa mga staff kapag pinapayagan kaming makipag-ugnayan sa kanya na bihira pong mangyari. Nanginginig kong kinuha ang USP. Bakit may mga ganoong paghihigpit? Si Dr. Flynn Vargas ang pumipirma sa lahat ng hiling ni Selena, sagot ni Liza. Minimum contact, walang tawag sa labas, limitadong oras para sa libangan. Ang billing po ay halos 1,000,000 piso kada buwan, pero ang totoong antas ng pag-aalaga na natatanggap niya, umiling siya, siguro po mga 250,000 piso lang. Ang natitira ay nawawala sa mga administrative fees at mga serbisyong hindi naman natatanggap ni Nathaniel. Naglabas siya ng mga printout ng email. Nakita ko ang pangalan ni Selena sa header, ang pangalan ni Dr. Vargas sa reply. Kailangan nating panatilihin ang mga kinakailangang paghihigpit dahil sa sitwasyon ng kustodiya. Ang pakikipag-ugnayan sa pamilya ay hindi pa rin ipinapayo sa ngayon. Marami pong kaso na tulad ni Nathaniel sa bahay Kalinga, mahinang sabi ni Liza. Mga taong pwede nang umuwi, mga taong hindi man lang alam ng kanilang pamilya na nandun sila. Isa po itong sistema, Ginoong Reyes. At ang anak ninyo ay naipit sa gitna nito. Pagkatapos ng aming pag-uusap, sinabi sa akin ni Ricardo ang kanyang plano. Mag-host si Selena ng isang video call ngayong gabi, sabi niya. 6:00, ikaw si Nathaniel at ang mga bata. Iniisip niyang magmumukha siyang mabuti para sa competency hearing. Ang mapagmahal na manugang na pinapanatili ang koneksyon ng pamilya, pero gagamitin natin ito. Obserbahan mong mabuti ang iyong anak. Nang gabi ngayon, ang sala ni Selena ay parang isang entablado. Sina Isabel at Kenji ay nakaupo sa tabi ko, malinis at kinakabahan. Ang screen ng laptop ay umilaw at pagkatapos, lumitaw si Nathaniel. Mas payat siya kaysa sa litrato ni Denise. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw, malinaw na malinaw. Hay pa, sabi niya, ang kanyang boses ay magaspang ngunit matatag. Ang mga bata ay nagsigawan sa tuwa. Ngumiti si Nathaniel sa kanila, nagtanong tungkol sa kanilang pag-aaral tungkol sa trangkaso. Ang bawat sagot niya ay matino, tama at nasa kasalukuyan. Pagkatapos ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin at nakita ko ito. Isang sinasadyang pagkurap, isang bahagyang pagtapik ng kanyang mga daliri sa kanyang dibdib. Isang maliit na ekspresyon na nagsasabing, nandito ako, alam ko ang nangyayari, kailangan kong makita mo ako. Si Selena ay nasa gilid ng frame, nagmamasid. Si Nathaniel ay patuloy na nakikipag-usap sa mga bata. Pinapanatili niyang magaan ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kailanman umalis sa akin. Nang matapos ang tawag, naupo ako sa katahimikan ng bahay ni Selena at naintindihan ko ang lahat. Ang aking anak ay hindi may sakit. Siya ay isang bihag. At ngayong gabi, nagpadala siya ng mensahe. Isang mensahe na nagsasabing, lumaban ka pa, hinihintay kita. Ang araw ng pagdinig ay dumating na may kasamang malamig at kulay abong langit. Nagmaneho ako papuntang Maynila nang mag-isa, iniwan ang trangkaso bago pa man sumikat ang araw. Ang bigat ng trust document ni Rosa at ang sakripisyo ni Dennis Santos ay tila nakadagan sa aking dibdib. Ang Hall of Justice ay tila isang monumento ng paghatol. Sa loob, ang silid hukuman na gawa sa kahoy ay idinisenyo para manakot. Mataas na kisame, mamwilaw sa nagpapaputla sa lahat at ang upuan ng hukom na mataas na parang isang altar. Si Selena ay nakaupo sa kabilang panig kasama ang 3 abogado. Ang kanyang pangunahing abogada, si Blair Storm, ay mukhang magaling at mahal sa kanyang kulay abong suit. Si Selena naman ay nakasuot ng navy blue na may ekspresyon ng pag-aalala. Ang perpektong imahe ng isang mapagmahal na manugang na napilitang gumawa ng isang mahirap na desisyon. Halos masuka ako. 9:09 ng umaga, tumayo kami para kay Hukom Gracia Mills. Nasa edad 60 na siya. May buhok na kulay abo at mga matang walang nakakalampas. Ang kanyang reputasyon ay kilala, makatarungan, ngunit walang pasensya sa mga laro. Sinimulan ni Blair Storm ang kanyang argumento ng may ensayadong simpatya.
Kagalang-galang na hukom, narito po kami dahil sa mga seryosong alalahanin tungkol sa humihinang kakayahang pangkaisipan ni Ginoong Andres Reyes. Sa mga nagdaang buwan, si Ginoong Reyes ay nagpakita ng pagiging makakalimutin pagliban sa mga appointment at paggawa ng mga paranoid na akusasyon laban sa kanyang manugang. Sinasabi niyang ang kanyang anak na tumatanggap ng kinakailangang pangangalaga para sa traumatic brain injury ay bihag. Inaakusahan niyang ang kanyang mapagmahal na manugang ay nanloob sa kanyang bahay. Hindi po ito mga kilos ng isang taong may kakayahang mamahala ng isang malaking trangkaso at malaking ari-arian. Nagpresenta siya ng mga tala ng doktor at mga ulat ng insidente. Pinakinggan ko habang ang bawat katotohanang natuklasan ko ay binabaluktot para maging ebidensya ng aking kabaliwan. Ang bawat salita ay parang isang patalim. Tumayo si Mateo. Kagalang-galang na hukom, si Ginoong Reyes ay hindi incompetent. Nakatuklas siya ng isang kriminal na sabwatan at sinusubukan ni Ginang Cruz na patahimikin siya sa parehong paraan na pinatahimik niya ang kanyang anak. Protesta, sigaw ni Blair. Itinaas ni Hukom Mills ang isang kamay. Pinahihintulutan ko, magpatuloy ka, Attorney Cruz. Inihanda ni Mateo ang kanyang laptop. Kagalang-galang na hukom, ito po ay mga security recording mula sa tahanan ni Ginoong Reyes. Ang unang video ay lumabas sa screen. Petsa, Nobyembre ng nakaraang taon. Si Selena pumapasok gamit ang sariling susi habang ako ay wala. Diretso siya sa file cabinet. Kinukunan ng litrato ang mga dokumento. Narinig ko ang mga bulungan sa silid hukuman, isang pangalawang video. Pangatlo, 6 na video sa kabuuan. Sa bawat pagkakataon na ako'y wala, si Selena ay nandoon, naghahanap. Namutla ang mukha ni Selena. Sinubukan ni Blair na magpaliwanag. Kagalang-galang na hukom, may susi po si Ginang Cruz. Nag-aalala lamang po siya sa kalagayan ng kanyang biyenan. Ang pag-aalala ay hindi kasama ang pagkuha ng litrato ng mga financial documents, sagot ni Mateo. Ito ay isang kalkuladong panghihimasok para mahanap ang isang bagay. Tumingin siya sa hukom. Ang katotohanan po, kagalang-galang na hukom ay hindi incapacitated si Nathaniel Reyes. Ang kanyang kustudiya ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya. Mayroon po kaming ebidensyang medikal mula sa isang staff na siya ay ganap na mulat at sinusubukang kontakin ang kanyang pamilya sa loob ng maraming buwan. Hinihiling po namin na dalhin si Nathaniel Reyes sa hukumang ito para sa isang independent psychiatric evaluation. Sumabog si Blair. Protesta, ito ay hindi nararapat. Si Ginoong Reyes ay malubha ang kalagayan, ang pagbiyahe sa kanya ay magdudulot ng trauma. Pumalo ang gavel ni Hukom Mills. Attorney Storm, kung si Ginoong Hayes ay kasing lala ng sinasabi ninyo, isang pagsusuri ang magpapatunay niyan. Kung hindi, mayroon tayong mga seryosong katanungan tungkol sa kustodiyang ito. Tumingin siya sa bailiff. Iniuutos kong dalhin si Nathaniel Reyes sa hukumang ito kaagad para sa pagsusuri ng isang psychiatrist na itinalaga ng korte. Magpapatuloy tayo mamayang 2:00 ng hapon. Ang gavel ay tumama na parang kulog. Ang kalmadong mukha ni Selena ay nabasag sa isang iglap. Sa loob ng 2 oras ang aking anak ay maglalakad sa pintuan ng silid hukumang ito at ang katotohanan, sa wakas, ay lalabas sa liwanag. Eksaktong 2:00 ng hapon, ang mga pinto ng silid hukuman ay muling bumukas. Ang bawat pares ng mata sa loob ay nakatuon doon, nag-aabang. Ang hangin ay mabigat sa pag-asa at tensyon. At pagkatapos, pumasok sila. Itinutulak nila si Nathaniel sa isang wheelchair na alam kong hindi niya kailangan. Ito ang huling pagtatangka ni Selena na itanghal ang kanyang dula. Ang huling piraso ng kanyang kasinungalingan, si Nathaniel ay payat, pagod, ang kanyang buhok ay mas mahaba kaysa sa dati. Ngunit nang magtama ang aming mga mata, ang lahat ng pagod sa kanyang mukha ay tila nawala. Napalitan ito ng isang apoy ng pagkilala, ng pasasalamat at ng isang matinding pag-asa na sa wakas ay makakamit na niya ang kalayaan. 3 taon, 2 buwan at 8 araw. Ganoon katagal mula noong huli ko siyang nakita ng personal.
At ang lalaking nasa harap ko ngayon kahit na may bakas ng pagdurusa ay hindi ang multong idinilarawan ni Selena. Siya ay bihag? Oo. Ngunit siya ay naroroon. Buo at handang lumaban. Ang psychiatrist na itinalaga ng korte, si Dr. Wade Stone, ay isang lalaking may awtoridad. Ang kanyang bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Kagalang-galang na hukom, sabi niya pagkatapos niyang manumpa. Natapos ko na po ang aking pagsusuri kay Ginoong Nathaniel Reyes at ang aking natuklasan ay malinaw. Si Ginoong Reyes ay ganap na mulat at nasa tamang pag-iisip. Nauunawaan niya ang kanyang sitwasyon, nakikipag-usap ng malinaw at hindi nagpapakita ng anumang sintomas ng kapansanan na inilalarawan sa mga talaan ng pasilidad. Sa aking profesional na opinyon, ang kanyang patuloy na pananatili sa institusyon ay walang anumang medikal na basehan. Isang alingawngaw ng pagkabigla ang kumalat sa buong silid hukuman. Pinalo ng hukom ang kanyang gavel. Sinubukan ni Blair Storm na magprotesta, ngunit pinutol siya ng hukom. Ang mga kwalifikasyon ni Dr. Stone ay hindi matatawaran. Tumingin ang hukom kay Nathaniel. Ginong Hayes, naintindihan mo ba kung bakit ka naririto? Ang boses ni Nathaniel ay magaspang dahil sa matagal na hindi paggamit, ngunit ito ay malinaw at matatag. Opo, kagalang-galang na hukom, naiintindihan ko po. Ang aking asawa ay nagpetisyon para sa kustodiya, sinasabing ako ay incompetent. Naiintindihan ko rin po na sinusubukan niyang gawin ngayon ang parehong bagay sa aking ama. At naiintindihan ko po na oras na para sabihin ang katotohanan. Kung gayon, mangyaring magpatuloy ka, sabi ng hukom. Huminga ng malalim si Nathaniel. Nakita ko siyang kumukuha ng lakas mula sa isang lugar na hindi ko alam na mayroon pa siya. 3 taon na po ang nakalipas, panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado at makatotohanan. Nag-away po kami ng aking asawa tungkol sa pera. Mayroon po akong trust fund na itinatag ng aking ina na may mga tiyak na paghihigpit. Gusto ni Selena na sirain ko ang mga paghihigpit na iyon na i-withdraw ko ang buong halaga para sa isang investment. Tumanggi po ako, nagalit siya. Nandito po kami malapit sa hagdanan ng aming bahay. Itinulak niya ako, nahulog po ako. Ang bawat salita ay tila isang bomba na sumasabog sa katahimikan. Nagising po ako sa ospital, may pinsala sa ulo, nalilito, bago pa man ako maging sapat na malinaw para maintindihan ang nangyari, nakuha na niya ang kustodiya. Sinabi niya sa mga doktor na ako ay nagkakaroon ng mga delusyon na ako ay marahas. Sinubukan kong sabihin sa mga staff sa pasilidad, ngunit pinaliwala ito ni Dr. Flynn Vargas. Sinubukan kong magpadala ng mensahe sa labas, ngunit lahat ng komunikasyon ay kontrolado. Nabilanggo po ako sa loob ng 3 taon, kagalang-galang na hukom, nakakulong habang inuubos ng aking asawa ang aking mga bank account at hinahanap sa bahay ng aking ama ang mga dokumento na magbibigay sa kanya ng kontrol sa lahat. Tumayo si Blair Storm. Ito ay isang klasikong kaso ng maling alaala mula sa trauma sa utak, ngunit si Mateo ay tumayo ng may kapayapaan. Kagalang-galang na hukom, mayroon pa pong isang huling ebidensya. Suminya siya kay Ricardo na nakaupo sa likuran. Isang audio recording ang pinatugtog. Ito ang pag-uusap sa pasilyo ng korte kaninang umaga. Ang boses ni Selena, kinukompronta ako sa isang sandaling akala niya ay pribado. Dapat pinirmahan mo na ang kailangan ko, Andres. Maririnig ang boses ni Selena. Puno ng lason. Dapat na natili ka na lang na nalilito at sunod-sunuran. Si Nathaniel ay hindi kailanman naging sapat. Nang mahulog siya sa hagdanan, nakakita ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon na protektahan ang mana ng aking mga anak mula sa kanyang kawalan ng kakayahan. Isang pagkakataon na kontrolin ng lahat. Ikaw ang pumilit sa akin na gawin ito. Ang one-party consent law ng Pilipinas ay nangangahulugang ang recording ni Ricardo ay legal. Siya ay bahagi ng pag-uusap na katayo sa tabi ko. Ang silid hukuman ay naging ganap na tahimik. Ang mukha ni Hukom Mills ay parang bato. Sapat na ang narinig ko. Ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad.
Ang kustodiya kay Nathaniel Reyes ay tinatapos na, epektibo kaagad. Ang petisyon ni Ginang Callaway tungkol kay Ginoong Andres Reyes ay ibinabasura. Si Ginoong Hayes ay ilalabas sa Bahay Kalinga ngayon din. Iniuutos ko ang isang agarang investigasyon kay Ginang Callaway para sa pandaraya sa kustodiya, pagsasamantala sa pananalapi at posibleng pagtatangkang pagpatay. Tapos na ang sesyon. Ang gavel ay pumalo na parang isang kulog at habang umalingaw-ngaw ang tunog, ang mukha ni Selena ay nawala ng lahat ng kulay. Gumuho ang kanyang mundo. Nang gabing yon, inaresto siya sa kanyang bahay. Ito ang simula ng hustisya, ngunit hindi pa ang katapusan. 6 na buwan ang lumipas. Ang bahay na dati puno ng kalungkutan ay ngayon ay puno na ng buhay. Si Nathaniel at ang mga bata ay bumalik na sa trangkaso. Ang tawa ng aking mga apo, ang boses ng aking anak na nagbabasa ng mga kwento bago matulog, ito ang mga tunog ng paghilom. Ang hustisya ay naging mabilis at masusi. Si Selena ay nahatulan ng 15 taon sa bilangguan, walang parol. Ang investigasyon sa Bahay Kalinga ay lumawak. Si Dr. Vargas at 3 pang staff ay inaresto. 12 iba pang pasyente ang natagpuang nasa katulad na sitwasyon, mga buhay na ninakaw ng kasakiman. Ang pasilidad ay permanenteng isinara. Si Liza, ang matapang na nurse, ay binigyan ng proteksyon kapalit ng kanyang testimonya. Siya ngayon ay nagtatrabaho para sa isang grupo na nagsusulong ng reforma sa batas ng kustodiya. Ang pamilya ni Dennis Santos ay nalaman ang katotohanan tungkol sa kanyang kabayanihan. Personal ko silang binisita, tiniyak na alam nilang ang kanilang asawa at ama ay isang bayani. Kung hindi dahil sa kanyang katapangan, ang aking anak ay bihag pa rin. Ang pagbabalik ni Nathaniel at ng mga bata ay hindi naging madali. May mga sugat na hindi nakikita. Lalo na para sa mga bata, ang kanilang ina ay nasa bilangguan. Ang kanilang ama ay isang estranghero na unti-unti nilang nakikilala muli. Ngunit sa tulong ng therapy at ng walang sawang pagmamahal, dahan-dahan naming binubuo muli ang aming pamilya, isang pancake sa umaga, isang tulong sa homework, isang kwento bago matulog. Isang gabi habang nakaupo kami sa beranda at pinapanood ang paglubog ng araw, nagsalita si Nathaniel. Hindi kita napasalamatan ng maayos pa sa hindi mo pagsuko, sa paniniwala mo sa akin kahit hindi tayo makapag-usap. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Anak kita, ang pagsuko ay hindi kailanman naging isang pagpipilian. Sa loob, ang litrato ni Rosa ay nakatayo sa ibabaw ng fireplace, sa tabi ng kanyang naka-frame na sulat. Ipaglaban mo ang ating anak. Nagawa ko, mahal ko, nagawa ko. Lolo, kwentuhan mo kami, sabi ni Isabel. Ngumiti ako. Noong unang panahon, may isang lalaking akala niya'y alam na niya ang lahat tungkol sa kanyang pamilya. Ikinuwento ko sa kanila ang isang bersyon na puno ng pag-asa tungkol sa isang bayaning ama at isang matapang na lolo. Balang araw malalaman nila ang buong katotohanan, pero sa gabing iyon, ang kailangan nila ay isang kwento kung saan ang kabutihan ay laging nananalo, habang ang mga bituin ay lumalabas at ang mga alitap-tap ay nagsisimulang sumayaw sa dilim. Naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang aming na Frasil, pagkakasama, ito ang katagumpay. Ito ang lahat na